Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillahil Karim, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat mga kapatid sa Islam, magpapasalamat tayo sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob sa atin, lalo na ang gabay niya na patuloy na ating nakakamtan at nakakamit. Alhamdulillah na walang dulo ang ating pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo mga kapatid, tayo ay mas nangangailangan sa ibada, kabutihan kaysa sa nangangailangan sa pagkain at inumin. Dahil sa panahon na ngayon, sa dami ng fitna, sa dami ng mga pagsubok, lalo't lalo na yung mga Muslim ay nakakamit talaga or nakakabangga talaga ng mga kasalanan na nagagawa natin ngayon. Kaya nararapat sa atin kung malakas yung tao na gumawa ng kasalanan, mas lalo't lalo na lakasan niya din ang paggawa ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ba mga kapatid sa Islam, lahat tayo kahit tatanungin tayo, gusto natin ng paraiso. Gusto natin na may bahay tayo sa loob ng paraiso. Dito nga sa mundo, sinisikapan ng mga tao na magkaroon ng mga mansyon, na malalaking bahay. Yung mga iba nga nangungutang para lang magkaroon ng malaking bahay at malaking mansyon. Bakit mo hindi paghirapan na magkaroon ng bahay sa loob ng paraiso? May mga simpleng ibada na nakaligtaan natin ng sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang isang sura na ito, maikli lamang, pero ang gantimpala niya pag ito ay nasa pamuhay natin ay napakalaki. At ito ay nag-promise ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkakaroon ka ng bahay sa loob ng paraiso pag ito ay palagi mong binabasa ang sura na ito. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah." Tingnan mo, napakaliit na sura, 4 na aya lamang. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang nagbasa ng suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ng 10 beses sa isang araw, 10 times, hindi abot ng 5 minuto. Basahin mo to ng 10 times, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu baitan fil jannah. At siya ay bibigyan ng bahay sa loob ng paraiso. Bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bahay sa loob ng paraiso. Allahu Akbar. Kaunting oras lamang na hiningi. Kaunting pagtiyaga lang, pagbasa ng Qul Allahu Ahad 10 times. Mayroon ka ng bahay na garantisado sa loob ng paraiso. At hindi tao nag-promise sa iyo, bagkus ang Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah mga kapatid sa Islam, ang pagbabasa ng sura, pagbabasa ng aya ay isang malaking ibada. May isang sahabat, siya ay nag-iimam sa ibang kaum. Palagi niya binabasa ang Qul Huwallahu Ahad hanggang yung mga ma'mun niya nagreklamo. Sabi niya, "Ya Rasulullah, yung imam namin, palagi lang Qul Huwallahu Ahad ang binabasa. Hindi namin maintindihan. Sa first raka'ah, Qul Huwallahu Ahad. Sa pangalawang raka'ah, Qul Huwallahu Ahad din." Sabi ng propeta, "Patawag mo. Papuntay mo dito. Tatanungin natin." Pinatawag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya, kung may mga sura pa ba siyang alam. Sabi niya, mayroon. So bakit niya binabasa palagi ang Qul Huwallahu Ahad? Ang sagot ng isang sahaba na yon, dahil ito ay kaibig-ibig sa akin. Ito talaga yung paborito kong binabasa. Allahu Akbar. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa kaibig-ibig sa iyo, na paborito mo yan, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, kung gaano mo kamahal ang Qul Huwallahu Ahad, minamahal ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagbabasa mo ng Qul Huwallahu Ahad. Allahu Akbar. Nawa inshallah, i-apply natin sa pamuhay natin ang simpleng bagay na ito. Inshallah, biidnillah. At huwag nating kaligtaan kahit konting oras, basahin natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.